Sa mga balitang pambansa, planong harangin ng mga biktima ng drug war ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon sa Council for Victims na si Attorney Nery Colmenares, dapat hindi paniwalaan ng ICC ang mga pinangako ni Duterte bilang kapalit ng pansamantalang niyang paglaya. Katunayan, masama raw ang loob ng pamilya ng mga biktima ng drug war sa humanitarian reason na iginigiit ng dating Pangulo. Kabilang kasi sa rason ng legal team niya ay ang labis na katandaan at ang mga iniinda niyang sakit. Pero pangamba ni Colmenares, kayang-kayang takutin ni Duterte ang mga testigo para umatras sila sa kaso kapag nakalabas siya ng kulungan. Maghahain daw sila ng pleading sa ICC para harangin ito. Basta mag-submit tayo ng oposisyon para ipaliwanag sa ICC na hindi tama yung sinasabi. They won in the last election, Ted Mara. Mayor siya ng Davao, Ted. And naka-impeachment nga, kaya nilang ng mga Duterte ng salangin eh. So they're still powerful, unlike yung sinasabi ng defense na wala na silang poder, wala siyang resources, mahina na siya. Yan po ang tinig ng abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Nery Colmenares. Dismaya daw ang isang grupo ng mga manggagawa sa hindi naipasang legislated wage hike sa 19th Congress. Natapos kasi ang Kongreso na hindi man lang nagkasundo sa BICAM ang Senado at Kamara para sana sa kauna-unahang legislated wage hike sa loob ng ilang dekada. Ayon sa partido manggagawa, na-scam sila ng Kamara at Senado dahil 2 taon silang umasa na maisa sa batas ang panukala. Pero sa huli, wala raw silang napala dahil malinaw na ayaw talaga ng Kongreso na magpasa ng batas para mabigyan sila ng aumento sa sahod. Sinisisi rin ng partido ang economic managers ng Administrasyong Marcos na tinakot umano ang Kongreso para hindi maipasa ang legislated wage hike. Na dapat itong mga pinuno ng ating gobyerno, yung Speaker, yung Senate President, yung Presidente, dapat ito manindigan wag sa interest ng mamamayan. Yung full dress set niya pala, peke rin. Diba? Hindi rin maasahan, propaganda lang. So kami naman, tuloy lang. Yan ang tinig ni Rene Magtubo, ang chairman ng Partido Manggagawa. Samantala, isinusulong naman ng Kamara ang pagbalangkas ng panukala na magbabantay sa mga regulasyon sa social media. 3 komite na nag-imbestiga sa online disinformation at fake news ang nagrekomenda na bumuo ng panukala para obligahin ang mga social media platforms tulad ng Facebook, TikTok at YouTube na magtayo ng opisina sa bansa. Base sa nilabas na Tri-Committee report ng Kamara, dagdag pahirap sa gobyerno ang pakikipag-ugnayan sa mga social media platforms dahil wala silang opisina sa bansa. Mas matagal daw tuloy ang kailangang proseso kung may kailangang ipatanggal na mga online post at mas mahirap silang panagutin. Gusto rin ng mga mambabatas na obligahin ang mga online platforms na sumunod sa gobyerno kung may kailangang i-block, alisin o itamang mga online content.